commercial muna tayo. Para po doon sa mga naghahanap ng ating Facebook page. Ayan po ang ating Facebook page na madami na po ang ano natin, 1.4 million na po ang taga-sunod natin doon sa Facebook. Hindi, libo lang po, 1,400. Yan po ang itsura ng ating Facebook page, mga kababayan. Ngayon, dumako na tayo dito sa mga sabungero, mga bossing. Nako, eto na. No? Eto na ho, mga bossing. Dito muna tayo. Ngayon, kinakausap si alias Totoy. Kasi, siya na yun eh. Kinakausap si alias Totoy, magkaso ka na. No? Magkaso ka na. Ang daming mga video, meron siyang ipinakitang video na nagsasalita po. Yung isa doon sa mga sabongero. Tapos, itinanong doon sa kamag-anak, totoo po ba ito yung inyong kapatid o yung anak? Kinumpirma po. Kaya naman ang DOJ, malakas ang paniniwala na talagang dapat pagkatiwalaan itong si alias Totoy doon sa kanyang mga sinasabi. Ngayon po, hinihikayat si alias Totoy na magkaso versus doon sa mga sangkot na pulis. Kasi po, ang sinasabi, merong mga nakaupo sa gobyerno. Merong mga nakaupo sa gobyerno ang sangkot doon sa pagkawala ng mga sabungero. Merong mga kapulisan, no? At merong mga malalaking personalidad. Meron pa nga nasabi, di ba, na babaeng actress. Isa din po yun, mga kababayan. Ngayon, pinagkakaso na siya. Kasi habang nasa serbisyo, delikado ho yan. Pakinggan natin. Request, nananawagan ako si alias Totoy. Kasi, totoo lang, talking head na siya eh. Siya na yun eh. Kung di siya pumunta sa amin, mas mahirapan pa yung investigasyon namin. Pero, nagsasalita na siya, nagsasabi na siya ng mga pangalan, meron ng May mga pangalan na, di ba? ng mga iba pang ebidensya. Ano ba naman na lumapit na rin siya sa amin at mag-file na rin siya ng administrative case? Isipin mo, maaring umaandar ang criminal case, pero pulis pa rin ang mga ito. Delikado yung ganong sitwasyon. May mga beng-beng pa din yan. Di ba? Pwedeng alam natin sa sarili natin, dawit tayo doon. Unahan na natin. Di ba? Unahin na natin. Sabi ni Rolly Biñas, ngayon na ang tamang panahon alias Totoy. Mas mapagkakatiwalaan ang mga otoridad sa pamumuno ni PBBM. Oo, totoo yan. Dahil nung dati mga bossing, limpak-limpak daw madami daw yung mga nahuhuli sa droga pero mga papiso-piso lang. Yung pala, malalaman natin, may kota. Kaya ang daming nahuhuli. Pati po yung hindi naman mga bumabatak at hindi naman tumutulak, nadadamay. Kasi may kota. Sila ang mapuputukan kapag hindi nakahuli ng sapat na bilang. Tapos may reward pa dati. Kakabahan ka talaga eh. Naku, pulis, ang payat ko pa naman. May sakit lang naman po ako, TB. Di, adik ka. Halika, sama ka sa presinto. Ito, adik. May reward na. Diba, hindi po ngayon, kagaya ngayon, mapagkakatiwalaan. Lalo na nandiyan si General Torre. Mas alam natin na nagpapahalaga sa karapatang pantao. Unang-unang kapulisan nga o unang-unang hepe nga po ang mismong nakipag-ugnayan sa Commission on Human Rights. Mga bossing, yung mga DDS lang po ang galit na galit sa CHR, sa Commission on Human Rights. Yung mga DDS lang po, no? Pero yung matitinong mga Pilipino po, gustong-gusto nila na nandiyan ang Commission on Human Rights. Yan ang aalaga sa karapatang pantao mo Di ba? Tapos itataboy mo. So, nakikiusap ako sa kanya, sa ngalan ng taong bayan, mag-file siya ng kaso sa National Police Commission, bigyan niya kami ng kopya ng kanyang affidavit, kausapin namin siya, para lumalim ang aming investigasyon, magkaalaman na ng mga kung sino at sino rin ang mga protector nino, di naman kami natatakot. Yan, sabi ni Marijo, baka sangkot si Batorni, o si Calbongero. Pakita nga natin, sandali lang. Pakita natin yung litrato ni Calbongero. Ito pong si Calbongero, mga kababayan, gawang AI lang po ito, no? Dito ko lang po, hindi ako gumawa, nakita ko lang po sa mga social media,
Kaya isinare ko sa inyo. Ayan po, si Kalbungero, mga bossing. Kalbo, nasa bungero. O, AI po yan, ha? May gumawa lang po na AI na ganyan. Balik tayo sa mga kapulisan. na sino sa kanila. We will do our investigation and we will do our investigation well. We will leave no stone unturned. Kung inosente sila, so be it. Sila ay maabsuelto. Pero kung sila ay nagkasala, sila ay madidismiss mula sa serbisyo. Apo. Ako po, ito, ayan, sa mga taong ganyan po, humahanga po ako, lalo na po kay DOJ Secretary Boying Remulla. Alam niya po na madami malalakas yung mga taong kakalabanin niya, mahaharap nila, pero wala, so be it. Ito ang trabaho natin eh. Di ba? Ito ang trabaho natin, kailangan gumit na arestuhin kung sino dapat arestuhin. Kasuhan kung sino ang dapat kasuhan. Kahit malalaking tao pa yan, kahit mga bilyonaryo pa yan. Wala tayong magagawa, kundi sumunod sa ating tungkulin. Ano po? Kaya, Sec Boying, saludo talaga ako dyan sa tao na yan, mga bossing. Ayan ho mga, kumbaga, hinihikayat na magkaso si Toto, si alias Totoy. Para naman, kumbaga, yung mga makakasuhan, alisin muna o ipahinga muna sa serbisyo. Di ho ba? Siyempre, yung mga beng-beng niya, mga baril niya, isusurrender ho niya mga bossing. Less risk para doon po sa mga kalaban. At eto, mga boss, nagkaroon na pala ng suhulan, no? Nagkaroon na pala ng alukan ho, mga bossing. Una, pa 15-15 o 10 milyon, siguro hindi pumapayag yung pamilya. Umabot na po ng 20 milyones. PBBM lang malakas. Salamat po sa pagpunta dito. Chai-Cher, yun sa mga sa Reza Force family isang shoutout sa inyong lahat. Lahat na kayo dyan. Kasi syempre hindi naman maiwasan may malimutan si Mark Ramos. Game! Ang kaso laban sa mga nasa likod. Pakinig nyo Meron ng perang pinag-uusapan. Hindi pa man gumugulong ang kaso laban sa mga nasa likod ng pagdukot sa online sabong master agent na si Ricardo Lasco, nakatatanggap na umano ng alok ng malaking pera ang kanyang pamilya. Yan. Paano kaya pinapadaan yung alok na iyon? Siyempre, kahit na mga nag-aalok yung mga yan, hindi pa din yan magpapakita, hindi pa din yan magpapaalam kung sino sila. Diba? Biruin nyo ilan pong mga sabungero yung nawawala. 34 ba? Tama ako o 30 o 100 plus. Madami daw No? Ibig sabihin kung bawat pamilya niya na